Hi guys! Magandang araw! Kumusta kayong lahat? My name is Yaela Vilino Mix Vlog. Ang hindi pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe, like, comment kung nagustuhan nyo ang aking panibagong upload video. And pakishare naman po. And pakiclick the button below para ma-update kayo lagi sa aking panibagong upload video. Ang tatalakayin natin ngayon ay ano ba ang nasa isip mo o pipiliin mo sa iyong sarili? Ugali o hitsura? Let's go! Ano ba ang mas importante sa sarili mo? Ang ugali o ang hitsura? Minsan ba na itanong mo sa sarili mo na maganda ka? Hindi mo gusto ang iyong hitsura? Ang iyong mukha? Alam mo kung naitanong mo yan sa sarili mo, hindi ka nag-iisa dahil maraming mga tao ang nag-iisip ng mga negatibo sa kanilang mga sarili. Alam mo bang mas higit pa ang insecurity kaysa paghanga ng kanilang mga sarili? Ang halos lahat sa atin, o hindi man natin sabihin na 50% sa tao sa mundo, alam ko na may mga insecurity sa mga sarili natin. Lalo na nalulungkot sila pag humarap sila sa salamin na hindi maganda ang kanilang mukha. Hindi nyo ba napapansin kapag nasa harap kayo ng salamin? Di ba tinatanong yung sarili nyo, maganda ba ako? Hindi ba ako pangit? Okay lang ba ako? Okay lang ba ang ayos ng mukha ko? Hindi lang mukha, pati buhok. Tinatanong mo rin kung maganda ang buhok mo. Kulot ba buhok mo? Dry ba buhok mo? O ano ba ang klaseng buhok na gusto mo? At hindi pa yan, sa kanilang katawan at ang kanilang anyo. Alam nyo ba na ang Diyos ay mismo nagpapahalaga sa mga kagandahan natin? Ang sabi nga sa Biblia, sa Ecclesiastes 3:11, ginawa niya na maganda ang lahat ng bagay sa tamang panahon nito. At ang iyong mukha ay tunay na may epekto. May malaking epekto na kung saan, kung paano ka titingnan. At pakikitunguhan ng iba. Napapansin nyo guys, kapag maganda ka, ang daming naka-appreciate sa'yo. Pero kung pag ang mad lang na mukha na mayroon ka, di ba? Siguro, maamin nyo naman sa sarili nyo na kung maganda ka, ang daming naghahay, hello sa'yo. Pero kung ang mukha mo katamtaman lang, bihira lang ang may nagsasabing, excuse me, hello, kumusta? Ang ganda mo, o di ba? Iyan ang reality natin dito sa mundo, kung saan puno ng insecurity ang bawat isang tao. Lalo na, hindi lang hitsura ang tinitingnan ng iba, pati pangangatawan, tinitingnan din. Ito ay bahagi ng ating pagkatao. Ito ang tinatawag na attraction sa atin. Alam mo ba na sa bawat insecurity mo ay makakaapekto yun sa bawat tao? Sa bawat isang tao na kung ano ang mga ginagawa nito at kung ano ang hindi niya ginagawa sa kanyang buhay. Alam mo ba na ang pag-alala mo sa iyong hitsura, ang iyong pagkabahala? Siguro masabi mo na may katuwiran ka kung bakit nagkaganyan, kung bakit nagtatanong ka, o bakit insecurity ka. Pero kung ikaw ay labis na nababahala sa iyong sarili, na nangingibabaw ang insecurity mo dahil porket maganda yung katabi mo, ikaw pangit, ay lalayo ka na, iiwas ka na, kasi nangingibabaw sa iyo yung insecurity mo. Instead na ano mo sa isip mo ang positive way na ay maganda siya, dapat maganda din ako. Dapat ganun ang mindset natin guys. Huwag tayong maging insecurity sa mga taong mas nakakalamang at nakaka-attract ng mukha kaysa atin. Dapat maging proud tayo sa ating sarili kung ano ang hubog ng ating mukha, ng ating katawan at ng ating pag-uugali. Kasi hindi naman nakikita sa mukha ang tunay na pag-uugali. Ang mukha ay pleasing personality lang. Pero ang tawag na ang puso mo ang tinitingnan ng tao kung ikaw ba ay mabusilak o hindi. Kaya ang tanong ko, kung ano ang pipiliin mo, mukha o ang
iyong ugali. Huwag tayo mag-depend sa isang bagay na kagustuhan natin, na porkit pangit tayo ay doon na lang tayo mag-i-stay, na porkit masama yung tingin ng tao sa atin ay hindi na tayo pwedeng magbago. Huwag na huwag kang mainis sa iyong sarili. Dahil ba nakakalamang yung katabi mo dahil maganda siya, sexy, balangkinita ang katawan, tapos ikaw hindi. Huwag mong isipin na hindi ka attractive. Huwag mong isipin na hindi ka maganda, na pangit ka kaysa iba, na yung iba attractive kaysa iyo. Sarili mo yun. Dapat iangat mo yung sarili mo, yung mukha mo, yung kagandahan mo, ang buong mundo mo. Kung saan ikaw ay bukod tangi, na kung saan na ikaw yung bukod tangi kaysa lahat, na hindi ka pwedeng i-equal o pamarisan ng iba. Pasensya na guys, nabubulol ako. Kaya dapat wag tayong maging insecurity sa mga bagay na wala tayo. Na siya ay maganda, ikaw pangit, siya sexy, ikaw mataba. No, dapat ay isipin mo na kahit mataba ka, isipin mo pa rin sexy ka. Kahit pangit ka, isipin mo pa rin maganda ka. Kasi dito sa mundo guys, wala naman talagang pangit, no? Walang pangit kung marunong kang mag-ayos sa sarili mo. Kung gusto mo talaga nang gumanda ka, maghanap ka ng mga taong positive mindset yung iniisip, yung nagpapaganda, nagli-lipstick, or nagbibili ng mga decolerate para matuto ka. Dapat lumapit ka o makipagkaibigan ka sa mga taong marunong mag-ayos sa kanilang sarili, marunong mag-alaga sa kanilang sarili. Kasi hindi basihan ang maganda dito, hindi basihan ang balingkinitang katawan dito, hindi basihan ang panglabas na anyo. Ang basihan dito ay ang tunay kung ano ang nasa loob mo, ang ugali mo. Kaya wag mong dibdibin, wag mong isipin na sinasabihan ka ng taong pangit ka o hindi ka attractive, hindi ka maganda magdala ng damit. Guys, kaya mong gumanda, kaya mong magbili ng damit na maganda, kaya mong magpa-sexy. Unang-una, mag-workout ka, mag-diet ka, magbili ka ng mga damit na bagay sa'yo, magpaganda ka. Yung buhok mo, ayusin mo, ipa-straight mo, pariban mo, ang mukha mo, ipa-bleach mo. Kahit hindi ka na nga mag-bleach, magbili ka na lang ng toner at saka mga product na swak na swak sa budget mo. Kaya wag mong ihari sa sarili mo ang insecurity. Kasi example ko na yung sarili ko Dati ganun din ako guys. Ganun din ako sa sarili ko, na yung tao ay naghahanga ako sa isang tao kasi ang ganda niya, ang sexy niya, ang kinis ng kutis niya, at ang mukha niya ay puno ng makeup, lahat na mayroon, may lipstick. Tapos naisip ko sa sarili ko, no, dati may insecurity din ako sa iba. Kaya wag mong sabihin hindi ka maganda. Dito sa mundo pinanganak tayo na maganda na. Sa atin na lang yan kung paano pa natin pagandahin ang sarili natin, no? Kung gusto mo talaga gumanda, pero para sa akin, hindi ko binibase ang mukha ko kaysa ugali ko. Kasi lahat naman tayo ay may kanya-kanyang tunay na ugali. Pero alam ko naman na sa bawat isa sa atin, mayroon pa rin nakatagong mabusilak na puso. Kasi kung ako ang tatanungin, kung saan ba ang pipiliin ko, ang mukha o ang ugali? Syempre doon ako sa ugali kaysa mukha. Ang mukha pwede mong pagandahin, pero ang ugali ay hindi mo na pwedeng baguhin, no? Hindi mo na pwedeng baguhin yun. Kaya kung ako lang ang tatanungin nyo about that, mas gusto ko yung ugali. Kahit yung tao hindi maganda sa paningin ng iba, kaya mong mag-change, kaya mong baguhin ang sarili mo.
Kaya mong baguhin na maging maganda ka. Hindi lang ang kalooban mo ang maganda, pati mukha mo. Kaya huwag mong sabihin na hindi ka sexy, hindi ka maganda, pangit ka, masama ang ugali mo. No! Alam naman natin dito sa mundo, pinanganak tayo na hindi perpekto. Lahat tayo dito sa mundo na pinanganak ay hindi perpekto, guys. No? Yung iba, kung bakit gumaganda sila, ay marami na silang ginagawa sa sarili nila. Nagpaparitoki sila, nagpapa-skincare, nagpupunta sa mga parlor, sa mga salon, para kuminis yung balat nila, gumanda sila, nagwo-workout sila. Kaya gayahin mo sila, guys, no? Para na hindi magtanim sa isip mo ang insecurity, na kahit na tumabi ka sa kanya, proud ka sa sarili mo dahil nag-improve ang sarili mo. In-improve mo yung sarili mo kung paano ka makaangat kaysa iba. Para hahangaan ka, wow, ang sexy niya, ang ganda niya. Dati nun, ang pangit-pangit niyan, maitim, hindi maganda magdala ng damit. Pero ngayon, wow, swak na swak. Kaya kailangan isip tayo ng mabuti kung paano natin iangat ang sarili natin. Dahil hindi nakikita sa kagandahan ang tunay na ugali, kundi dito sa puso natin nakikita ang tunay na kagandahan ng ating buhay. No? Kaya kayo, kung na-insecure kayo sa sarili nyo, tigilan nyo yan. No? Kaya kung nai-insecure kayo sa inyong sarili, na hindi kayo maganda, pangit kayo, hindi kayo sexy, tigilan nyo yan, no? Dapat maghanap kayo ng way kung paano kayo gumanda na magpantay ang lahat, na ang ugali mo maganda, mabait ka, at ang mukha mo ay maganda rin. Alam nyo guys, nasa atin yan, sa pagdala natin yan ng ating katayuan, ng ating katangian, ng ating pananaw sa buhay, kung paano natin baguhin ang sarili natin. Hindi lang sa panglabas nga anyo, kundi sa pangloob na anyo, guys. No? Kaya, huwag niyong isipin na mas lamang yung iba kaysa inyo. Ikaw rin, sa sarili mo ay kaya mong lumamang o pumantay sa iba. Basta, alam mo kung ano ang dapat na i-apply mo sa iyong sarili. Kasi kung may maganda ang hitsura mo at pangit naman ang ugali mo, abay, hindi pantay yun. Pero kung ako sa inyo, no, mas maigi pang naipantay. Maganda ang muka at maganda ang pangloob. Yun ang tinatawag laging kinukomment ng tao sa social media na you are beautiful in and out. Yung mga ganong sistema, no? Dapat ganun ang ipasok nyo sa isip nyo. Huwag nyong itanim sa puso at isip nyo na malulungkot kayo dahil hindi kayo maganda, hindi kayo sexy, at wala kayo ng katangian ng iba. Huwag nyong gawin yan, guys, no? Dapat matuto tayong mag-ayos para na maging pleasing personality kita inside and out. Para na hindi lang tayo hahangaan sa mukha natin, hahangaan din tayo sa pangloob na anyo ng ibang tao. Gawin natin yan araw-araw, i-motivate natin ang sarili natin.